Sa report na inilabas kamakailan, sinabi na kailangang ayusin ang Ontario Immigrant Nominee Program. Alamin kung bakit sa report ni Kisha Balatbat. Ayusin ang Ontario Immigrant Nominee Program o OINP. Ito ang panawagan ng Toronto Region Board of Trade sa kanilang bagong report na inilabas kamakailan. Anila, ang programa hindi raw nakakapagbigay ng benepisyo sa ekonomiya. Ang layunin ng OINP is basically to attract yung mga workers na kailangan ng province. So sa ilalim ng OINP, merong iba't ibang streams kung saan pwedeng mag-apply ng nomination ang mga applicants. So meron dito para sa international students, sa mga foreign workers, meron din naman yung para sa mga in-demand occupations na listed under the program. Ayon kay Apuntar, isang karaniwang hamon na hinaharap ng mga nasa programa ang matagal na pagproseso ng mga aplikasyon. Nagkaroon daw ng mga kaso kung saan nagsumite ng aplikasyon ng isang individual na pasok sa median wage requirement ng programa. Pero dahil sa matagal na pagproseso, nabago na ang median wage at natanggihan ang kanilang aplikasyon. Sa Raising the Bar report, sinabi na nakakapuno lamang ang OINP ng short-term labor gaps imbes na mga trabaho na nakakatulong sa pangmatagalang pagpapalakas ng ekonomiya. Meron kang worker, for example, international students, habang nag-aaral siya, nagpa-part-time na siya doon sa company. Nung nakatapos ng program, na-hire siya at nagtatrabaho na siya full-time. At then, yung employer gusto siyang suportahan, ino-nominate siya, pero dahil may problema yung program, inaabutan siya ng expiration hanggang bago niya pa makuha yung kanyang PR status. So ang mangyayari, titigil siya sa trabaho, yung employer mag-hire ng panibago. At dahil wala siyang ma-hire locally, mag-hire siya ng foreign worker, it's a cycle. Aniya, bumubuti naman ng konti ang processing time pero kailangan daw maging consistent ang pagpatupad ng mga patakaran para maiwasan ang pagkapaso ng mga permit at mapigilan ang cycle. Ayon kay Apuntar, nakakabahala rin ang biglaang pagkansela ng Express Entry Skilled Trade Stream ng OINP noong Nobyembre dahil salamin ito sa mga posibleng mangyari sakaling maipatupad ang kontrobersyal na Bill C-12. Kung nagagawa ito sa provincial level, how much more kapag na-approve yung Bill C-12, napakadali na i-cancel lahat ng applications, lahat ng permits, even PR cards. Kung sa opinion ng immigration ay ito ay para sa public safety. So ang problema kasi hindi ganun ka-defined kung ano yung ibig sabihin nito. Kaya delikado yung Bill C-12. 6 na rekomendasyon ang inilabas sa Raising the Bar report para makasabay sa pagbabago ang OINP. Gaya na lamang ng gawing prioridad ang mga pangmatagalang labor needs, bantayan ang resulta ng programa taon-taon, bilisan ang pagproseso ng mga aplikasyon at pabutihin ang support system sa mga bagong dating. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.